Hello, kumusta sa inyo lahat mga Pilipino sa buong mundo? Kumusta? Balik tayo sa vlog at tapos na po yung Holy Week. Happy Easter po sa inyo lahat. Ah, okay. Ang tanong, ano ang gagawin mo kung sasakupin tayo ng China? Okay? Ito ay tanong lalo na sa mga Pilipino na nandito sa Pilipinas ngayon. Ano ang gagawin mo kung sasalakayin tayo ng China? Actually, ito yung background kung bakit napag-usapan natin sa previous na vlog yung topic tungkol dun sa mandatory military service ng lahat ng mga lalaking Pilipino na may certain age na pwede silang makahawak ng baril. Actually, ang ating purpose lang naman ay alam naman natin na kung sasalakayin tayo ng China, talo naman talaga tayo. Wala tayong laban. Lalo na sa lakas ng kanilang pwersa, ang dami nilang, ang laki ng kanilang army, mga modern ang kanilang mga kagamitan, mga weapons, mga communication systems, mga teknolohiya. Wala tayong laban dyan. Ang ating paglalaban ay hindi dahil alam natin matatalo na sila. Lalabanan natin sila para tayo ay makasurvive. Yun ang ating purpose. Makasurvive sa kanilang pananakop at pagsasalakay sa atin. Yun ang number one reason. Pangalawang reason, siyempre, yung atin namang military service, hindi man masasayang yan kasi pwede naman natin magagamit yan sa mga panahon ng sakuna. Sa sarili nating lugar, kung tayo ay matatamaan ng sakuna, kung meron tayong military training, magagamit po natin yun, mapapakinabangan po natin yun. At pwede rin habang nasa reservist tayo sa military, pwede rin tayo magagamit o makakatulong dun sa mga lugar na natatamaan ng mga kalamidad. Kaya hindi nasasayang yung military service natin. Siyempre, dapat may sahod yan. Yun, may allowance dapat yan. Part-time lang naman yan, hindi man yan full-time. Okay, so ang China, tayo ba isasalakayin talaga ng China? Sasakupin ba talaga tayo ng China? Ang China naman ay may record naman talaga na nananakop sila. Ang isang example natin ay yung Tibet. Sinakop yan ng China. Ibang bansa yung Tibet, actually ibang lugar yan, pero sinakop nila yan. May mga claims na naman sila kung ano-ano yung mga ancient history na kung ano-ano. Yung Xinjiang, yun din, sinakop nila ngayon at maraming ang mga tao sa Xinjiang ngayon ay nahihirapan para mayroong genocide na nangyayari dyan. Gusto nilang maalis yung mga Uyghurs na katutubo doon sa lugar na yun. Yung Vietnam, inatake ng China dati. Yun nga lang, hindi na nila matalo-talo. Hindi lang mapasok-pasok yung Vietnam. Kapasok sila pero sandali lang kasi talagang lumaban si Vietnam. Hindi tumagal si China doon. Pero yung time na yun kasi medyo mahina pa ang China. Hindi natin alam ngayon. Kung ngayon gagawin ng China yan doon sa Vietnam, hindi rin natin alam. At of course, ang isa pang banta, nakikita naman natin na may threat talaga na kukunin yung Taiwan. Ngayon, bakit ang Pilipinas? Sasakupin ba talaga nila? Anong pakialam nila sa Pilipinas? Meron kasi isang claim na lumalabas na ang kanilang ancient territory ay actually yung lugar it encompasses lampas pa doon sa lugar natin sa kabilang side natin, parang mula sa West Philippine Sea tas Pilipinas, lalapas pa ng Pilipinas hanggang doon sa may Pacific Ocean ang kanilang teritoryo. So ibig sabihin Pilipinas nasa loob ng teritoryo nila, hindi lang sa West Philippines, hindi lang hanggang West Philippine Sea yung claim ng China.
na teritoryo daw nila, kundi lalampas pa ng Pilipinas. So kung lalampas ng Pilipinas, nasa loob na tayo ng teritoryo nila. Imagine. Kaya hindi rin natin masasabi na hindi talaga tayo sasakopin ng China. Ayun, kaya yun, napag-usapan lang naman. At sana naman hindi mangyayari yung ganyang yung ganyang senaryo. Sana naman hindi mangyayari yan. Hindi magkakaroon ng pananakop talaga ng China militarily sa atin. At maraming mamamatay dyan at hirapan sa buhay. Marami talagang kawan dyan. Napaka mahirap sa mga kababayan natin pagka sasakupin tayo. Pag nasa giyera tayo, mahirap talaga ang buhay. Kaya yun, sana nga wala naman. Pero mas maganda na yung handa tayo, di ba? At yung kahandaan naman natin through military service ay hindi naman dahil para lang dyan against China. Hindi lang naman tayo lumalaban hindi tayo lalaban para manalo. Lumalaban tayo para makasurvive. At isa pang survival nga, nabagit ko na, yung ating military service ay magagamit dun sa non-military purpose. Pwede rin sa civil defense. Yun nga, yung against sa mga sakuna, against sa mga kalamidad. Makakatulong tayo doon pagka nandun tayo sa reserve military. So, kung anuhin natin yung isa pang parte ng ating kasaysayan, yung Taiwan, malapit naman talaga lang sa atin. Hindi kasi sa teritoryo, geography. Tingnan natin si geography natin. Ang Taiwan ay napakalapit lang sa atin at kung talagang tutuhanin ng China na gigirahin yun, alam naman natin na napag-usapan na yan sa media na lumalabas naman talaga ngayon sa mga kwento-kwento na pagtutuhanin ng China na sasalakayin nila yung Taiwan ay malaki ang possibility na madadamay tayo kasi kailangan nila ng jumping point kailangan nila hindi sila makamaneuver pagka diretso lang sila sa China, baka kailangan nila yung isang lalo na yung Northern Luzon, kailangan nila yan para mayroon silang staging area para puntahan o sakupin ng China, para atakihin ng China. Para yung nangyayari sa Ukraine, kung nasubaybayan niyo yung nangyayari sa Ukraine, ginamit ng Russia yung Belarus as one of the staging areas ng pag-atake nila doon sa Ukraine. At kung hindi ko nagkakamali, actually yung naatasan na umatake talaga sa Kiev, yung kapital ng Ukraine, ay nanggagaling yung pwersa na yun doon sa Belarus. Ayun. Kaya yun, dahil nga dyan may mataas ang possibility na madadawi tayo dyan sa gulo nila. Kaya mas maganda na rin tayo maging handa, di ba? So, yun po ang ano natin. Para naman doon sa tanong ko anong gagawin mo kung sasakupin tayo ng China, yun yung sagot na magkaroon tayo ng kahandaan through sa pamamagitan ng military service. At okay. Pero may isa pang angle diyan yung sinasabi nila na actually parang sinasakop naman tayo ng China ng pailalim. Nako, ano yung pailalim na pananakop ng China? Nako, maraming mga ini-infiltrate tayo, ini-infiltrate yung gobyerno natin, ini-infiltrate yung media natin, ini-infiltrate yung mga negosyo natin, ini-infiltrate tayo kung saan-saan, pati yung ating cyberspace. Nako, itong acting vlog, hindi natin alam, baka sinusurveillance na to ng China. Pag may word na China, nako, ewan ko. So anyway, importante lang makasurvive tayo. Hindi ba tayo, friends naman tayo sa China. I like China, I admire their success. Pero nga, ayaw naman natin
gugulangan tayo. Yun na, maging fair lang sila sa atin. Diba? Yun lang, maging fair lang sila. Huwag sila maging bagulang. Okay. So hanggang dito lang po at salamat sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa susunod po.